Ay, ito nga, no, binigyan tayo ng pagkakataon ni Secretary Vince Dizon na makaharap itong driver na si Felix Aupina, na siya yung nag-viral at ngayon nagbulgar ng mga overcharging system o sobra-sobra na paninigil sa airport kung saan ay kasabwat mismo yung mga airport police na naroroon. Katabi lang natin itong si Secretary Vince. Secretary, no, sa ngayon, humarap na ito sa inyo si Felix at kinuwento lahat itong mga pangyayari na to. Sa assessment ninyo, sa nakikita ninyo, kaano kalala at kalaki itong problema na kinakaharap natin ngayon sa airport? Mabigat na problema to, Alan. No? Dito sa kinuwento sa atin ni Felix, nagpapasalamat tayo sa kanya kasi naglakas ng loob siyang lumapit sa atin para ikwento kung ano ba talaga ang kalakaran dito sa mga taxi sa airport. At nakita na natin na ang nagpapatakbo talaga ng racket dito, according dun sa kwento ni Felix, yung airport police. Mm-hmm. Sila ang nagpapatakbo, sila ang nag-i-impose ng mga mamahal na rate. Mm-hmm. At dun sa mga mamahaling rate na yon, kumukuha sila ng hanggang 40%. So, nai-imagine na natin kung gaano kalaki ang kita dyan. Kaya, ang naghihirap, yung mga pasahero natin. Kasi, walang choice eh. Ang kinikwento sa atin ni Felix kanina, kung ikaw ay taxi driver, kung gusto mong pumick up at mag-drop off sa airport, kailangan mong sumunod dun sa kalakaran na mag-charge ng mataas para 40% maibigay mo dun sa airport police, dun sa mga ibang tao dun sa airport police. Pagka hindi ka sumunod at nag-charge ka ng mababa at hindi ka nag-remit nung hinihingi ka, either huhulihin ka o hindi ka papapasukin sa loob ng airport. So naiintindihan ko yung sitwasyon ng mga taxi driver natin na gusto din man maghanap buhay. Pero, hindi natin papagampasin to. Kasi, paulit-ulit nga namin sinasabi dito, hindi mangyayari itong mga gantong pananampalataya, yung pananampalataya dito sa mga kababayan natin kung walang kasabwat sa loob. At ito ang perfect example na dekada na siguro itong ganito. Paulit-ulit na lang. Pero kung hindi natin bubuwagin yan, hindi mawawala yan. Tuloy-tuloy pa rin to. Okay. Secretary, no, nabanggit niya na sa inyo yung mga pangalan at nagkaroon na ba kayo ng verification dun sa mga pangalan na to? Initially, kung anong information na nakukuha ng tanggapan po ninyo ngayon? Bine-verify na namin yung 5 pangalan na binigay ni Felix. Pero meron ng 2 doon o 3 na na-verify na airport police nga. So lahat to i-verify natin. Papatawag natin to lahat ng mga taong to. Pero kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, pagka sinamantagan nyo at inabuso nyo mga kababayan natin, tanggal kayo dito. At makakasuhan pa kayo. Alan, ito naman kay Felix, Secretary, no, uli lang, Weng, no, ito, kay Felix, ano po pwede nating may pangako sa kanya ngayong kiniwalat niya itong malaking problema na siya lang yung nagbulgar nitong problema sa airport? Unang-una, syempre natatakot si Felix, no? Baka siya'y balikan nitong mga taong ito. So, inassure natin siya, napoprotect natin siya, kaya bibigyan natin siya ng security muna. No, magbibigay tayo sa kanya ng police security para malaman din kung sino mang itong bumawi na protektado siya ng gobyerno. At magdalawang isip sila, wag na silang mag-attempt kasi baka gago pa silang mapaham. Weng, baka may dagdag tayong tanong. Ang gandang hapon, Secretary, si Weng, Double Weng sa Double B. Secretary, good afternoon. Butit na tanong na ni Alan yung panghuli. Sana, kung ano mangyari doon kay Mang Felix? Kasi di ba, baka natanggalan siya ng lisensya. Hanap buhay ngayon, mahirap para sa kanya. Pag-uusapan po natin yan, kailangan ko pong kausapin ng LTO at LTFRB. Dahil, alam nyo, unang-una, aparte dun sa overcharging ng mga pasahero, ang problema dito, yung minamaneho ni
Felix na taxi, Yun din. nalaman natin, napaso din yung prangkisa. Yes, oo. So yun, kailangan pang, siyempre, may investigasyon yan, may ano yan. Pero malaking bagay yung paglapit ni Felix, yung paglakas ng loob niya, paglapit niya sa atin, at para isiwalat itong palakaran at sindikato dyan sa airport, dito sa mga airport taxi natin. Secretary, ngayon na meron na natukoy na mga pangalan, meron na kayo nakumpirma, iutos nyo ba na ma-floating muna yung mga yon para hindi sila maka-influensya sa investigasyon? Hindi yan floating. Papasuspindi na natin itong mga Suspindi to. na agad, Immediate. okay. Immediate suspension yan. Tapos, immediate na immediate na proceedings na to for termination. Okay. Pero Kailangan lang, siyempre, magbabalidate tayo, magbe-verify tayo. Nasabihan na rin ako ngayon na meron pang ibang mga driver na willing na magsalita Nako. at willing na magsabi kung sino ang mga nangingikil sa kanila at kinikikilan initek yung mga kababayan natin. So, ongoing tong investigasyon na to. Opo. O, Secretary, Pero hindi tayo titigil dito at bubuholin natin to. Oo. Ito, kailangan siguro pasukin yung loob mismo ng airport police kasi mga tauhan lang ito eh. Baka po nasa loob mismo yung, yung galamay ng sindikato. Totoo po yan. Totoo po yan. Alam niyo, paulit-ulit pong sinasabi ng ating Pangulo, hindi natin pwedeng pahirapan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na para sa mga empleyado at kawani ng gobyerno. At itong mga airport police na to, hindi lang sila kawani ng gobyerno. Sila ay nandyan para protektahan yung mga kababayan natin. Pero ang ginagawa nila, kabaliktaran ng kanilang mandato na protekta. Ang ginagawa nila, inaabuso nila at sinasaktan nila yung mga kababayan natin. Buti nabanggit ko yan, Naririnig ko Secretary. yung galit ni Secretary sa boses niyo po eh. Pero ito, Secretary, kanina kausap namin ang Manila International Airport Authority at meron pala ho dyan na baka pwedeng silipin din yung sistema na may mga exclusive lang na pwedeng magsakay, pumikap ng mga pasahero. Yung mga yellow, taxi, hindi, ito nga, mga kailangan TNBS. baguhin natin, ipasuhin natin itong buong sistemang to. Yes. Okay. Alam nyo, sa ibang bansa, pagka pumunta ka ng Hong Kong, ng Japan, meron nakalagay ka agad doon, taxi stand. Yes. Kahit na anong taxi. Yun. Kahit na anong taxi, Yes. si Metro, Yes. maayos ang pila, maayos ang pagsakay, sasakay ka, hindi ka lolokohin. Yun. Oo. Kung ano ang Metro, yun ang babayaran mo. Dapat ganun. Yan. Dati meron yan dati para nawala na. Tapos nagkaroon ng exclusivity na Yes. may binabayaran May na yellow dahil, taxi Yun talaga yun dyan. nga ang problema. dahil pinagkakakitaan rin ng Yun nga ang airport. problema. Diba? Dahil sa exclusivity, ito ang nangyayari. Yun. Anong pwede ho mangyari? So dapat mabilisan to, Secretary, kasi Yan talaga, Opo. yan talaga, pasuhin natin, babaguhin natin yung buong sistema yan. Kailangan from now on, baguhin na para once and for all, matigil na to kasi dekada na itong nangyayari. saka ito, may Lahat tayo impacto. na, biktima na dito eh. Secretary, may impacto sa tourism. May nag-text nga dito. Tapos mag-expect tayo na Napakalaki ng impact. dadayuhin tayo ng mga foreign Alam mo, tourists. Alam mo, itong mga loko-lokong to, yung kanilang mga fair table, nandun pa nga yung logo ng Department of Tourism eh. Yes. Totoo po yan. Peke naman eh, kaya nga nag-post kami sa Facebook tsaka sa social media ng DOTR. Pinakita namin itong mga fair na to, peke lahat yan eh. Pero ginagamit pa nila yung mga logo ng mga ahensya ng gobyerno, kamukha ng NAIA, ng MIAA, ng Department of Tourism, ng DOTR. So, kailangan matigil na to. Kailangan niya siguro yung koordinasyon sa NNIC Secretary kasi 'di ba privatized Opo. na yung operation ng airport. So baka magkaroon din ng epekto sa kanilang operasyon. Opo, ipapatawag ko po lahat, ang NNIC, ang MIAA, ang TNP, lahat, ang OTS, lahat po Yes. ipapatawag ko. Pero hindi na po pwede to. Yes, Tama yan, okay. Secretary. Nasa Good inyo, luck po. nasa inyo ang lahat. Nasa inyo ang kapangyarihan para... Nadagdagan na naman ang trabaho mo, Secretary Vince. Pero maganda to dahil alalahanin natin Opo. yung flight ng mga sumasakay, mga galing airport, OFW, nakadala Turista. matagal na to eh. Matagal na tong problema kahit yung mga nandyan mismo pinoproblema nila yung overcharging kahit pa yung mga exclusive na pwedeng pumasok ko diyan ang nagsasakay sa kanila. Lalo na pag kulang ang Opo. taxi. Yes. Napakahirap sumakay. Opo, Pag alam nyo- nakakuha ka na masasakyan, ang taas ng fare.
Tama po. At hindi lang yung mga pasahero, yung mga kababayan natin. Kawawa din po yung mga taxi driver. Yes, limitado na nga Siyempre kita. yung mga taxi driver naman ho natin. Ito, nakausap ko ng masinsinan si Felix. Ang gusto lang naman ho nila ay maghanap buhay ng tama. Tama. Ang problema, siyempre, kung pipilitin sila na magbigay ng 40% nung kanilang fare, siyempre, sasabihin nila, paano naman po yun? So, naman pipilitan silang mag-charge ng mas mataas. Opo. Okay. 40% hindi yung biro yun. Halos kalahati yun ng kanilang fare. Yes. At Para saka sila nang kawawa pinaghanap din buhay sila. mo eh. Oo. Alright. Sana ho, magkaroon na ng taxi lane dyan, open for all, the soonest, the better. Yun po ang ilalagay natin dyan. Okay. No, pag-uusapan nga ho natin ng NAIA at pag nagawa natin sa NAIA, gagawin na natin yan sa lahat ng airport. Okay. Alright, Sandali, Secretary, si Mang Felix ba, may pananagutan pa ba? Meron ho ba siya? Kasi ito parang, di ba, lakas yun ng nga loob, ho, lakas marami loob. kasing mga violation. No? Yes. Hindi lang yung overcharging. No? Ang mabigat dyan, yung prangkista na paso na technically tumatakbo kang kolorum, nagcha-charge ka ng kolorum ka. So, pero pag-uusapan po natin yan, no, kakausapin ko ang LTO kasi malaking bagay naman yung kanyang paglapit, yung lakas ng loob niya na para isiwalat itong nangyayari dyan sa NAIA. Alright, thank you. So, ikukonsidera po ng LTO at LTFRB. Secretary, ingat po. Maraming salamat. Thank you, Salamat Secretary. po. Thank you. Alan. Secretary, maraming salamat. Panguli na lang siguro, no, hingan lang natin ng reaction itong si Felix, yung driver. Ikaw, anong nararamdaman mo na nakaharap mo ngayon si Secretary Vince Dizon at nangako na tutulungan yung problema na kinakaharap mo ngayon at hindi ka nila bababayaan? Kinakabahan ako kanina pa pero ngayon nung binigyan ako ng protection ng Secretary, masaya-masaya po ako. At naniniwala ako na hindi ako pababayaan ni Secretary. Maraming salamat po, Secretary. Okay. Nanginginig pa ang boses mo, Felix. Emotional. Emotional. Kanina, luha pa nga siya dahil nga dun sa pangyayari na kinakasantubutan niya ngayon at isiniwalat niya na hindi biro na impormasyon na nangyayari sa bahagi ng airport sa NAIA dahil na rin dun sa issue ng sobrang singil sa mga taxi. Maintindihan mo yung sitwasyon niya, Alan, kasi si Kuyang Felix, simpleng taxi driver. Biktima ng sistema, kumagat sa patalim para makapaghanap buhay ng maayos at kumita ng sapat. Totoo. Ngayon, yung simpleng niyang takbo ng pamumuhay nun, nawasak yun sa ngayon. Hindi niya alam kung saan sa pupunta. Overwhelming yung sitwasyon niya ngayon eh. Wala kang hanap buhay. May threat sa buhay mo. Yes, ngayon, maaari yan. tumitestigo ka sa mga taong may poder. Diba? Tama. So talagang mahirap yung sitwasyon niya ngayon. Oo. Pero nagpapasalamat tayo. Nagpapasalamat tayo sa tapang niya. At yun na rin, yung pangako nito si Secretary, yung issue din dun sa kanyang lisensya, driver's license na baka ma-revoke. Dahil sa ginawa niya, tutulungan niya na hindi na matuloy yun para na sa ganoon makapaghanap buhay pa rin. Dahil siyempre pagmamaneho yung number one na alam niyang negosyo o alam niyang hanap buhay, pagkatapos mawawalan siya ng driver's license. At saka yung pagbabago na mangyayari na ibalik ko, di ba sa normal, laking tulong sa katulad niyang ibang mga taxi driver. Totoo yan. So yung nagbukas ng oportunidad para linisin yung sistema. Tino mo, marami daw gusto magsalita na, di ba? Baka maraming gustong lumantad. Lumantad na ho kayo. Thank you po sa inyo. Thank you, Alan. Alan, salamat ha. Okay. Ako sa Alan Gatos ng GMA sa Paradyo DC Rawalbi. Dapat totoo. Salamat si Alan Gatos. Hilingan, walang pinoprotektahan.